Hi! Ito na ang episode 10 ng aking tribute para kay Freddy. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong pag-uusapan ngayong May, kundi si Freddy. At ang episode natin ngayon ay naaangkop sa ipinagdiriwang natin ngayong araw. Yun ay ang Mother's Day. Pero bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga dakilang nanay ng Happy Mother's Day. Alam nyo kahapon may nabasa akong post tungkol dyan. Pero sinasabi niya doon na parang yung Mother's Day daw ay para lang talaga sa mga nanay or sa mga babae na nagsilang ng bata dito sa mundo. Kaya yung mga katulad kong perma, may mga pets or kinoconsider yung sarili nila bilang nanay dahil may mga alaga silang ganito, ganyan, wag na din daw tayong makisali doon. Pero para sa akin naman guys, syempre nirerespeto natin yon na iba rin talaga ang level ng pagiging nanay kapag nagsilang ka ng bata dito sa mundo. And yun naman talaga ang meaning ng pagiging mother, 'di ba? Yung salitang nanay, yung salitang mother, yung salitang ina, ang ibig sabihin talaga ay nagsilang ka ng bata dito sa mundo, inalagaan mo, pinalaki mo. Pero I believe na hindi doon natatapos ang definition ng mother, because it can also mean someone who gives love, care, protection, and guidance not only by blood but also by heart. So ngayon, kung meron kang inaalagaan na aso, pusa, mga pamangkin mo, basta kung nagbibigay ka ng love, care, protection, and guidance sa kahit na sino, you are also considered, for me, as a mother. Lalong-lalo na for those of us who never got to hold our babies because we carry them in our hearts instead. We are still mothers. So, Happy Mother's Day sa ating lahat, regardless kung paano ka naging nanay, kung paano ka nagpakananay sa mga aso mo, sa mga pamangkin mo, at kung paano mo dinadala yung bigat na maging nanay sa isang anghel na hindi mo na makikita dito sa mundo. So again, Happy Mother's Day sa ating lahat. Sabi ko nga sa inyo, ang episode natin ngayon ay konektado sa ating pinagdiriwang ngayong araw. Kasi marami ding nagtatanong sa akin kung nagkaanak daw ba kami ni Freddy. And yes, nagkaroon po kami ng 3 anghel, and I'm sure magkakasama na sila ngayon kung nasaan man sila. Yun yung isa sa mga napakaraming pagsubok sa buhay namin ni Freddy dati. Yung una, hindi siya ganun kasakit sa mga sumunod kasi hindi namin siya ine-expect. Kumbaga, hindi namin siya pinaghandaan or what, bigla na lang andun pala siya nang wala kaming kaalam-alam. And that time, alam nyo, sobrang conscious ako sa katawan ko noong mga panahon na yun. And hindi ko naman alam na buntis ako, tas workout pa rin ako ng workout. Nagulat na lang ako na sumasakit na yung puson ko ng sobrang sakit, and then kasunod na nun yung mga ayun basta ayoko magkwento ng sobrang details, pero hindi siya ganun kasakit. Unlike nung pangalawa, yung pangalawa kasi parang ready na talagang ini-expect namin siya every month until yun na nga meron na, tapos biglang wala na naman kasi nga kailangan pala kapag ka nagbubuntis ako, talagang nakahiga lang ako. Dapat nagbe-bed rest talaga ako kasi sobrang silent ko magbuntis. And then yung pangatlo naman, kailangan ko nga tumalon sa bahay namin kasi nasunog nga yung bahay namin. And wala akong choice kundi tumalon doon papunta sa kapitbahay namin. Yung patatlo yung pinakamasakit, sobrang sakit kasi isipin nyo, nasunugan na kami ng bahay, nawalan pa kami ng baby. And parang alam nyo, parang ginanon kami ng langit at lupa. And alam nyo ba, nung nasunog yung bahay namin, hindi umiyak si Freddy doon sa sunog ng bahay namin. Actually, ako yung pinaka umiyak, yung trauma. Sobra yung trauma ko nung pagkatapos ng sunog ng bahay namin. Pero si Freddy, siya yung natatandaan ko pa nga, nung ini-interview kami pagkatapos ng sunog, and ako, umiyak talaga ako. Ang iniiyakan ko lang habang pinapanood ko yung bahay namin na umuusok is, pinaghirapan ni Freddy yung mga nandyan sa loob ng ilang taon. And yun yung iniiyak-iyak ko talaga. And then alam nyo nung dumating na si Freddy, 'di ba? Syempre iyak ako ng iyak, ganyan. Yung takot, yung lungkot, lahat nagsama-sama na sa And sobrang taas ng hormones kasi nga buntis, 'di ba? Tapos alam nyo, sabi ni Freddy sa akin, okay lang yun kasi may ibabalik pa natin ulit yun. Ang mahalaga, walang buhay na nawala. Kasi yun yung hindi na natin maibabalik. Pero yung nasunog yung bahay, nasunog yung ganito, yung ganyan, mababalik pa natin yan. So, parang alam yung comforting siya, 'di ba? Hindi siya umiyak doon. Alam niyo, hindi siya umiyak nung nasunog yung bahay namin. After few weeks nung nawala yung baby, doon ko siya nakitang talagang grabe yung iyak niya. Nagugulat na lang ako minsan sa hating gabi na magigising ako kasi grabe yung iyak niya sa gilid ko. And ako that time, alam mo yung natutulala na ako. Like akala ko masisiraan na ako ng bait. Akala ko mababaliw na ako kasi sobra yung
Basta parang nawawala na ako sa sarili ko, niya madalas tulala na lang ako. Tapos mamamalayan ko na lang ay umiiyak na naman ako. Syempre kailangan mo magpatuloy, 'di ba? And then nung mga habang tumatakbo yung panahon, minsan kumakain lang kami tapos biglang iiyak na naman ako. And feeling ko talaga that time nasira ng todo yung tuktok ko kasi merong mga time na hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko. Naging makakalimutin ako. Tapos alam niyo nagkaroon ako ng OCD. Parang nagbago yung pagkatao ko, hindi na ako katulad nung dati. Parang bigla-bigla na hindi hawak ko lang yung gamit tapos hindi ko na alam kung nasaan, or pag aalis kami makakailang balik ako sa taas kasi hindi ko alam kung natanggal ko ba yung saksak ng plancha or hindi. Alam niyo, kaka-check ko lang tapos mamaya pagbaba ko ulit, natanggal ko ba yung saksak ng plancha, balik ako ulit. Alam niyo, ganun, as in ang laki ng nagbago. Dumating pa sa point na nawala na ako ng gana sa buhay, nawala na ako ng gana sa mundo. Parang enough na, ang daming sakit na nangyayari, hanggang kailan ba ako masasaktan. Ganun. Alam yung mag-self-pity ka minsan, di ba? Ganun yung mga nararamdaman ko. And then the whole time si Freddy, alam nyo, lagi niya lang sinasabi sa akin na tatagan mo yung loob mo kasi hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya. May mga time pa na sumasama yung loob ko kay Freddy nung time na yon kasi nga grabe yung lungkot ko, grabe yung nangyayari sa loob ng utak ko. Paano mo nagagawang mag-function pa rin ng normal na talagang nakakapagtrabaho pa siya, nakakapunta pa siya sa ka Freddy's. Alam niyo yung parang yung normal routine niya nagagawa niya pa rin. Tapos samantalang ako lugmok ako na hindi ko alam kung saan ako magsisimula kasi ang hirap gumalaw, lalo na kapag alam mo, lalabas ka, makakaamoy ka na nag-iihaw, tapos nagpapanik na ako kasi ganun yung amoy ng sunog. Alam mo yung ganun, ang daming nangyayari, and sobra yung yung bigat ng damdamin ko doon. Parang pakaramdam ko nung time na yun, alam nyo, parang dalawa lang yung destination ko that time. Either sa morgue or sa mental hospital. Kasi grabe talaga yung nangyari sa loob ng utak ko, hindi ko siya makontrol minsan. And alam nyo, meron akong friend na nagsabi sa akin na what if kumuha kaya ng aso, alaga ka kaya ng dog, kasi nakakatulong sila sa natin, sa mental health natin, ganyan. So parang ako naman nung time na yon, hindi ko sure kung kukuha ba ako ng aso or hindi. Si Freddy kasi ayaw niya nang mag-alaga ng aso, pero hindi ko pa alam that time yung history na kaya ayaw niya mag-alaga ng aso kasi may aso siya dati, tapos namatay, na broken heart siya, ayaw niya maulit yung ganong sakit. Pero kasi ako nung time na yun, alam niyo, parang gusto ko din namang maging maayos yung mental health ko. Gusto kong maging maayos yung sistema ko. Gusto kong bumalik sa normal. And sabi ko sa kanya, meron akong friend. Sabi ko kay Freddy that time, meron akong friend na pupunta ng Dubai. Kaya lang meron siyang dog na na baby pa. Wala siyang mapapag-iwanan kasi wala yung familya dito, nasa province, ganun. Basta ang dami kong kwentong barbero. Tapos sabi sa akin ni Freddy nun, bahala ka kung gusto mong kunin, pero ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, mahirap mag-alaga ng aso kasi papakainin mo yan, bibigyan mo ng tubig, tapos pag nagkasakit, dadalhin mo sa vet, mas mahal pa yung check-up ng dog kaysa sa check-up ng tao, mas mahal pa yung dog food kaysa sa bigas, mas mahal pa yung gamot ng aso kaysa sa gamot ng tao. Alam niyo, parang lahat ng mga hirap sa pag-alaga ng dog, ina-explain niya sa akin. Ako naman nung time na yun, sabi ko, okay lang. Pero alam niyo, that time, wala pang dog. Namimili pa lang ako kung sino. Kasi dun sa binibilhan ko ng dog, meron siyang sinend sa akin, mga 10 yun. Pinipili ko pa lang naman. Pero kasi mga baby pa lahat ng dog, diba? So, parang binibigyan ko lang si Freddy ng idea. Anytime mag-uwi ako ng dog. So, parang slide ako ng slide. Tapos, alam nyo, napatigil na ako kay Scarlett. Pero hanap pa rin ako ng hanap, balik. Every time na madadaanan ko si Scarlett, lagi ako napapastop. Pero wala pa rin ako napipili. Pag mag-swipe ako ulit, tapos Scarlett ulit, tapos mag-step ako, titingnan ko siya, and then swipe ako ulit, tapos mag-step ako kay Scarlett. And then sabi ko, lagi na lang ako nandito. Lagi ako na-stuck dito sa kanya, so sige, siya yung kukunin ko. And this Scarlett nga yung binili ko. Ang cute niya, napakaliit lang. And alam niyo, wala akong idea sa mga aso. Hindi ko alam yung mga breed ng aso. Basta sabi lang, si Scarlett ay chow chow. And that time, hindi ko naman naisip na mag-research kung ano yung itsura ng chow chow pag lumaki. Hindi ko alam na lumalaki siya ng ganun kalaki. Basta ini-enjoy ko lang siya nung maliit siya. Tapos alam niyo, parang day by day nagugulat ako na ba't lumalaki siya? Bakit hindi na ganun yung itsura niya? Iba na yung itsura niya nung unang nakuha ko siya. And then ayun na, nag-google na ako. Shit, lumalaki siya. Lumalaki siya ng malaking malaki.
Pero alam nyo, wala pang 1 year sa akin si Scarlett. Bumalik na yung normal na takbo ng utak ko. Nagagawa ko na yung mga ginagawa ko dati. Alam nyo, normal na ulit yung buhay ko. And hindi lang normal na ulit yung buhay ko, masaya yung buhay ko. Kasi alam nyo yun, excited ako umuwi sa bahay kapag lumalabas ako. Or kaya naman, excited ako mamili ng mga damit-damit, ganyan. And pag pwede yung pet sa pupuntahan ko, sinasama ko siya. At lagi ko siyang buhat-buhat dito. And super cute niya talaga nung napakaliit niya pa. Nung lumalaki na kasi siya, nakakainis na eh. Tapos alam nyo ba, sa sobrang saya ko na sa buhay ko, nakalimutan ko na sinabi ko kay Freddy na yung dog na iuuwi ko ay dog ng friend ko na magtatrabaho sa Dubai ng 4 na taon, tapos pagbalik kukuhanin na ulit yung dog. Pero alam nyo ba, kaya ako sinabing 4 years yun, kasi iniisip ko, by 4 years time, makakalimutan na ni Freddy na sinabi ko yun. Basta ang reason ko sa kanya noon, kaya 4 years, kasi ang plano ng friend ko, pagkatapos ng contract niya, mag-renew siya na mag-renew hanggang maka 4 years siya doon, ganyan. Tapos, eto na. After 4 years, eto na. One time nakita ko si Freddy ando sa labas ng bahay namin, sa garden, nakaganon talaga. As in, bagsak na bagsak yung yung balikan niya. Parang lungkot na lungkot siya sa buhay niya na hindi mo maintindihan. So, sabi ko sa kanya, anong problema? Bakit ka malungkot? Tapos gumanon siya. Mahilig kasi manirism na yung gumanon siya. Tapos sabi niya, 4 years old na si Scarlett ngayon. Kailan siya kukunin ng may-ari? Alam niyo na talaga yung napaganoon ako, sabi ko. Tapos doon ko palang sinabi. After 4 years, doon ko palang sinabi sa kanya, sabi ko, alam mo, ang totoo, sa atin yan. Aso natin si Scarlett. Yun lang ang sinabi ko sa iyo noon, kasi baka hindi mo payagan na mag-alaga ng dog. Alam niyo, sobrang saya ni Freddy. Sobrang saya niya. Hindi siya nagalit na nagsinungaling ako noon. Kasi ang naramdam niya siguro at is na, sa amin pala si Scarlett, hindi pala siya mawawala. And alam niya, sabi niya sa akin, 4 years daw niyang pinipigilan yung sarili niya na mahalin si Scarlett. Kasi natatakot siya na pag mahal na niya si Scarlett, kukuhanin na si Scarlett ng may-ari. And alam niyo, grabe yung saya-saya niya nung time na yun. Sobra yung saya niya. Tuwang-tuwa siya kay Scarlett. Alam niyo yung parang magugulat na lang ako na uuwi siya, may dala siyang ganito, may dala siyang treats, may dala siyang damit, may dala siyang dog food, or may dala siyang milk, or kung ano-anong vitamins para sa dog. Ang kulit pa naman kasi syempre nung nakuha namin si Scarlett, 'di ba? Nung kami nakatira sa sa Cap Freddy's, natutulog kami sa gilid ng bilyaran. Kasi nga wala kaming bahay, nasunog, pinapagawa pa. Habang ginagawa yun, nung kami nag-stay sa Cap Freddy's. Tapos si Scarlett kasi, nakuha ko na nung time na yun, 'di ba? So, andun din siya, nung kami nakatira. Tapos alam niyo si Scarlett, ang ginagawa niya is kapag naririnig na niya yung tsinelas ni Freddy pag-aakyat sa hagdan, nandun na siya sa dulo, sa taas ng hagdan. Tapos ganun yung puwet niya. ganun yung buntot niya. Tapos kakagat-kagatin niya yung paa ni Freddy, hindi niya yung titigilan. Tapos si Freddy naman, tawa siya ng tawa kay Scarlett noon kasi ang kulit-kulit nga daw. Tapos alam niyo, paglalagay namin si Scarlett sa box, iiyak yun ng iiyak. So si Freddy naman sabi niya, ilabas mo na nga sa box kasi kawawa naman. So si Scarlett ang aming naging unang anak. Isipin niyo, gaano katagal na ako sinisave ni Scarlett. Una doon sa depression ko nung nawala yung anak ko. Tapos ngayon sinisave niya pa rin ako nung nawala yung tatay niya. Pero alam nyo, grabe din ang epekto ng pagkawala ni Freddy kay Scarlett. Akala ko nga nung unang mga buwan na nawala si Freddy, mawawala na din si Scarlett kasi hindi na siya kumakain. Lagi na lang siya nakahiga. Alam nyo, lagi siya nakaganon. Lagi siya naghihintay sa gate. Lagi siya nagtitingin sa bintana. Pero alam nyo, ang natutuwa ako kay Scarlett nung nawala si Freddy. Kapag naiiyak ako, diba nasa kwarto ako, pag naiiyak ako, pupunta siya sa gilid ng bed. Tapos wala siyang gagawin kundi tumahol lang. Yung tahol na parang galit, ganun. Tapos hindi siya umaalis sa tabi ko. Sabi nga nung pinsan ko dati, kasi nag-work siya, tapos mga late na siya nakaka-uwi, parang mga 2 AM yung uwi niya. Tapos alam nyo, sabi niya, pagdadating siya, lagi niya nakikita si Scarlett, nandun lang sa gilid ng kama ko, nakatingin lang sa akin na ganun. Kung minsan naman, nandun sa ibabaw din ng bed, kasi katabi ko siya matulog. Tapos bababa, akit lang siya, anytime na gusto niya. So minsan naman daw, nandun siya sa tabi ko. Tapos nakatingin lang siya sa akin si Scarlett habang tulog ako. And yung huling jacket na sinuot ni Freddy, kasi nga hindi ko nilabhan, diba? Tapos may mga time na umiyak ako sa sahig, yakap-yakap ko yung jacket. Alam niyo si Scarlett, nakikiamoy siya. Tapos pag naamoy na niya yun, hihiga rin siya sa tabi ko. Ang pinagkaiba namin, ako, iyak ng iyak siya, tulog. parang alam niyo, parang naamoy ko na yung tatay ko, okay na ako.
Tapos tulog na siya. And meron ding time na minsan kapag tatahol siya sa akin, wala naman siyang kailangan. Alam niyo, yung tatahulan niya lang talaga ako na parang galit. Tapos yung tahol niya may kasamang hikbi na parang umiiyak. Hirap niya panoorin kasi alam ko na hinahanap niya sa akin si Freddy. And ang pinakamahirap sa part ni Scarlett, hindi siya siguro nagkaroon ng closure kung anong nangyari sa tatay niya kasi hindi ko siya nadala sa hindi ko siya nadala sa libingan kasi bawal yung mga dog sa loob ng libingan ng mga Muslim. Pero siguro ng mga sumunod na buwan, si Freddy na yung nag-adjust. Baka siya na yung nagpaalam kay Scarlett kasi parang nawala na yung ganun ni Scarlett eh. Nag-adjust na siya, lalo na nung umuwi na kami dito sa probinsya. Nakapag-adjust na siya ng maayos, alam niyo, parang normal na ulit siya. Dahil nga tumatanda na siya, syempre, medyo bumabagal na rin yung kilos niya. Mas madalas na siya ngayong humiga, matulog, kesa maglaro. Ngayon, alam niyo, ang pinaka-fear ko sa buhay, dumating yung time na si Scarlett naman yung kukunin ni Lord sa akin kasi, ano ba yan? Wala nang natira. Wala nang natira. Paano ako, Lord? I'm only praying na pag dumating na yung time na kailangan ng kuhanin ni God si Scarlett sa akin, sana that time malakas na ako ulit. Kaya ko na ulit magluksa, kaya ko na ulit magdalamhati. Kasi kahit i-ready ko yung sarili ko ngayon, nang kailangan pag dumating yung time na yun, malakas ako, nakakayanin ko dapat yun. I'm sure na guguho din yung mundo ko pag nawala si Scarlett. Kasi hindi ko alam kapag dumating yung time na yun, kung kakayanin ko bang sabihin yung, this is how I will remember them today. One story at a time, nang nakasmile. Kasi ngayon pa nga lang, inahihirapan na akong sabihin ng nakangiti na, and this is how I will remember him today. One story at a time.